Sinadya kong itumba ang truck na may dalang daan-daang toneladang industrial na sili. Habang pinapanood ko ang mga magsasakang nagtatakbuhan para mangagaw, alam kong matagumpay ang plano ko. Dahil 9 na taon na ang nakalipas, habang nagmamaneho ng malaking truck ang tatay ko at dumaan sa baryo ng Xiaohe. Nabutas ang gulong dahil sa mga pako na nakakalat sa kalsada. Nauwi iyon sa pagkasira ng truck at pagkamatay niya. Ang mga baboy na kargamento ay inagaw ng mga kalapit na taga-baryo. Alam kong hindi iyon aksidente. Sadyang inilagay ng mga taga-baryo ang mga pako para tumagilid ang mga dumaraang truck at magamit ang pagkakataon para manloob. Gustong aidmanda ng nanay ko ang mga iyon. Ngunit nagwala ang mga taga-baryo at walang pakundangan. Walang magawa kahit ang pulis. Sa huli ay natabunan na lang ang kaso. Pagkalipas ng 9 na taon muling dumaan ako rito sakay ng truck. Sa paningin ay ordinaryong sili lang ang karga ko. Pero ang totoo ay industrial na sili na milyon ang antas ng anghang. Kapag magaan ICU ang bagsak. Kapag malala kamatayan agad. Sinadya kong ay parada ang truck ilang kilometro mula sa baryo. Sa susunod na sandali, isang matandang simple ang pananamit ang lumapit. Ay ho, saan mo dadalhin ang truck na puna ng sili? Sa Jingzhou, maghahatid ng sili sa isang 5 bituing hotel. Napangiti agad ang matanda nang marinig iyon. Nakita ko na ang matandang ito noong 9 na taon na ang nakalipas. Kung hindi dahil sa pagharang niya noon, at masamang paggabay sa tatay ko papunta sa baryong Xiaohe, hindi sana na aksidente ang tatay ko. May kasakiman sa kanyang mukha nang magsalita. May ginagawang kalsada sa unahan ng expressway. Dadaan tayo sa National Road mas maikli. Sa baryo ng Xiaohe ako nakatira. Sakto lang ang daan. Isabay mo na ako. Tiningnan ng matanda ang truck ng pulang sili sa likod ko at mas lalo pang ngumiti. Iniisip niyang ang mga lokal ay hindi mabubuhay ng walang sili. Sa panahong ito perpekto ang panahon para magbilad ng sili. Kapag dumaan ang truck na ito sa baryo ng Xiaohe, kung handa na sila ng maaga, tiyak na ang truck ko ay makakapasok pero hindi na makakalabas. Sa huli buong pamilya nila ay magkakamit ng isang truck ng sili. Tutal wala naman silang ilalabas na pera. Kabisa na niya ang buong prosesong ito. Dahil siya mismo ang gabay na inatasan ng baryo para akitin ang mga truck. Hindi mabilang ang mga driver ng truck na nabiktima niya. Ngunit hindi niya alam na handa na ako sa pagkakataong ito. Bago pa man ako dumating na pag-usapan na namin ng pamilya ng isa pang biktima ang plano. Ako ang baalang magmaneho at magpasemplang ng truck. Si Kuya Shu naman ang baalang mangolekta ng ebidensya. Maraming salamat po Manong. Sakay na kayo. Sanay na umakyat sa truck si Manong Zhao. Pagkasakay niya ay palihim siyang naglabas ng telepono at nagpadala ng mensahe. Inutusan niya ang ibang taga-baryo na maghanda sa pagharang. Pagkatapos nito ay sinimulan niya akong kausapin, para pababain ang aking pagbabantay. Ay ho, anong klase ng sili ang karga mo? Parang ngayon ko lang nakita ito. Mukhang mamahalin ang balot. Hindi ko rin masyadong alam. Baka bagong uri lang iyan. Sabi lang ng may-ari mahal daw ang batch na ito. Sa totoo lang nagkamali siya ng akala. Matigas at makapal lang talaga ang packaging. Hindi ibig sabihin ay mamahalin. Ibig sabihin lang ay delikado ang laman. Kailangang selyadong selyado, dahil ang capsaicin nito ay higit 100 beses kaysa normal na sili. Karaniwan ay hindi ito kinakain. Ginagamit ito sa pestisidyong biolohikal pintura laban sa corrosion ng cable at paggawa ng tear gas. Napakalakas ng pinsala nito. Ito rin ang dahilan kung bakit pinili kong ihatid ito. Mas mahal mas mabuti, para may benta sa magandang presyo. Puro kung paano ibebenta ang nakaw matapos tumaob ang truck ang iniisip ni Manong Zhao. Hindi niya napansin na may malaking nakapintang babala ng delikadong kargamento sa truck. Mabilis na pumasok ang truck sa baryo ng Xiaohe. Sa sandaling iyon biglang nagmungkahing bumaba si Manong Zhao. Ay ho, parang sumasakit bigla ang tiyan ko. Gusto kong magbanyo, dito mo na lang ako ibaba. Makakauwi naman ako mag-isa mamaya. Naghahanap siya ng pagkakataong bumaba. Dahil ilang minuto na ang nakalipas ay nagpadala na siya ng mensahe. Sa mga taga-baryong nagkakalat ng pako sa unahan. Hindi na siya nangangahas pang magpatuloy. Takot siyang madamay kapag tumaob ang truck. Ayos lang tiisin mo muna. Malapit na tayo. Pagkasabi ko nito ay itinaas ko agad ang bilis ng truck. Nataranta si Manong Zhao. Nagkunwaring maghuhubad ng pantalon para pilitin akong huminto. Huwag. Huminto ka na. Hindi ko na talaga kaya. Babaho ang loob ng truck. Ayos lang. Sanay na kami sa pagmamaneho ng truck. May pansamantalang inidoro sa ilalim ng upuan mo. Palinis iyon. Gamitin mo na. Huminto ka na agad. Lumagpas ka na. Nandoon ang bahay ko. Kita ng matanda na papalapit na kami sa lugar ng insidente. Sa sobrang takot ay tumindig ang balahibo niya. Habang nagsasalita ay inilabas niya ang maliit na martilyong matagal nang inihanda. At hinampas ang salamin ng bintana ng truck. Paulit-ulit niyang pinukpok ang salamin sa tabi ng pasahero.
ngunit walang kahit kaunting bitak ang salamin. Manong, ito ay double laminated tempered glass. Kakapalat ko lang nito noong nakaraang buwan. Napakatibay nito. Bakit ka ba masyadong nagagalit? Malapit na tayong makarating sa baryo. Huwag. Ay huwag ka nang umusad pa. Nagpalagay ako ng mga pako sa daan. Papalapit na sa lugar ng insidente at pawis na si Manong Jao. Ano? Ano ang inilagay mo? Ang ingay ng makinang pang-ani sa labas. Hindi kita marinig. Hindi na nagpanggap si Manong Jao. Diretso siyang sumigaw sa tabi ng tainga ko. Sabi ko, may pinagawa ako sa kalsada. Naglagay ng mga pako na makakapunit ng gulong, na magdudulot ng pagtaob ng truck. Bakit hindi mo sinabi agad? Habang sinasabi ko iyon ay binagalan ko ang takbo. Ngunit naapakan pa rin ng truck ang mga pako. Sumunod ay biglang pumutok ang mga gulong. Diretsyong bumangga ang truck sa hanay ng abandonadong kulungan ng baboy. Buti na lang ay naglagay ako ng pinatibay na seatbelt sa upuan ng driver. At nakasuot pa ako ng anti-impact vest. Medyo nahilo lang ako, samantalang si Manong Jao sa upuan ng pasahero ay naipit sa upuan dahil sa lakas ng pagkakabangga. Ang mga pulang ladrilyo ng kulungan ay tumalsik at tumama sa ulo niya. Punong-puno ng dugo ang mukha niya at napakasahol ng itsura. Tulungan mo ako, tumawag ka na at humingi ng tulong. Maawa ka, ganito ang sinasabi ni Manong Jao. Ngunit hawak niya ang cellphone at hindi agad tumawag sa pulis. Dahil may mas mahalaga pa siyang ginagawa, halimbawa ang pagbura ng mga mensahe na ipinadala niya sa mga taga-baryong naglagay ng pako. Ngunit nabalutan ng dugo ang mukha niya. Hindi niya makita kung nasaan ang pindutan ng pagbura sa cellphone. Tatawag na ako ngayon. Manong, ayos ka lang ba? Tingnan ko kung saan ka nasugatan. Habang sinasabi ko iyon ay kunwari akong nag-aalalang hinawakan siya. Pagkatapos ay kunwari akong aksidenteng nataman ang cellphone sa kamay niya. Cellphone ko. Pagkatapos ay binuksan ko ang bintana at humingi ng tulong. Tulungan ninyo kami. Tulungan ninyo akong tumawag sa pulis. Ngunit ang grupong tumatakbo papunta rito. Ang nasa unahan ay si Aling Chen. Pagkarinig sa sigaw ko ay hindi niya ako tinulungan. Sa halip ay inagaw niya ang cellphone ko at ibinato palayo. Natatakot siyang agad akong tumawag ng pulis. Kung hindi paano pa nila maaga ang laman ng truck. Ang mga pulang sili ay mukhang napakaswerte. At sinabi pa ng matanda sa mensahe na ang siling ito ay dekalidad na produkto at pwedeng ibenta sa malaking halaga. Aling, tulungan mo ako. At siya rin. Itinuro ko si Manong Jao na puno ng dugo ang mukha. Halatang malubha ang sugat niya. Ngunit hindi siya nakilala ni Aling Chen. Sa halip ay napasimangot siya. Hindi ako pwedeng basta galawin kayo. Maghintay na lang kayo ng pulis at ambulansya. Pagkasabi nito ay iniwan niya kami. At inutusan ng ibang taga-baryo na buhatin ang mga sako ng sili. Habang sumisigaw, yayaman na tayo. Yayaman na naman tayo. Pagkatapos nito, bawat pamilya ay makakapagtayo ng 3 palapag na bahay. Sa sandaling iyon ay hilo na ako. Wala na akong lakas para buksan ang pinto. Malabo kong nakita ang maraming anino na papalapit. May mga may hawak na malalaking sako. At may mga may pasan na balde. Isa-isa silang dumating na handa. Pinulot nila ang mga buong sako ng sili na nagkalat sa lupa. Ang mga bata ay binubuhat at agad umaalis. Ang mga matatanda naman ay hinihila ang tig-2 sako ng sili. Sa di kalayuan ay may ilang tricycle na naghihintay magsakay ng karga. Halatang grupo ang gumawa nito. Sanay at bihasa ang mga galaw. Sumisigaw ako sa loob ng truck hanggang mapagod ang boses. Huwag ninyong kunin. Hindi pwedeng kainin ang mga siling iyan. Ibalik ninyo. Ngayong nakuha na namin iyan ay amin na. Naaksidente ka na nga. Manahimik ka na lang at maghintay ng saklolo. May isang matandang babae pang sumagot ng pabalang. Pagkatapos ay hinayla ang malaking sako ng sili at mabilis na umalis. May lason ang mga siling iyan. Hindi pwedeng kainin. Totoo. Maniwala kayo sa akin. TSK. Ilang sili lang ang pinulot namin. Nag-imbento ka pa ng kwento na may lason. Kung may lason, bakit ka nagkarga ng ganyan karami? Akala mo ba tanga kami? Nang makita ng isa pang taga-baryo na ubos na ang malalaking sako. Sinimulan niyang pulutin ang mga siling nagkalat sa lupa. Ngunit nang lumapit siya sa mga sili, hindi niya may buka ang mga mata sa anghang. Talagang matapang ang anghang ng siling ito. Gusto ko ito. Pinagtiisan niya ang sakit, at nagpulot ng maraming sili sa sarili niyang malaking sako. Nang makita ito ng iba ay ginaya rin nila. At hindi na ako muling nagbabala. Dahil sa hilo at sakit ay nasusuka ako ng tuloy-tuloy. Hindi ko na malayang nawalan na ako ng malay.